May mga offers na ba sa'yo? Sa ngayon, wala pa, Brad. Kasi di pa talaga ako nag-grind or 100% sa pagdodota ko eh. Alam nyo naman yun eh. Di ba before ako mag-entity or ibang team, sobrang nag-grind ako before sumali. Kasi dinecline ko nga din blacklist nun eh, di ba? Yung sila ko, di ba dapat post 5 si Kuku before si KP mag-offlane. Dapat ako yung offlane nila nung unang blacklist. Kaso dinecline ko kasi alam kong hindi pa ako ready sa sarili ko. Grabe kaya yung risk na ginawa ko dun, Brad. Ayun siguro yung pinakamalaking risk na ginawa ko, Brad. Yung unang switch ko ng offlane. Kasi isipin mo kung ibang feel ko kung ibang tao yun, kinukuha ka ng blacklist that time. Feel ko sasali yun eh, 100%. Pero naging ano naman, buti naging worth it naman yung desisyon ko. Kasi nakapag-entity ako. Tsaka TI Riyadh. Kasi kung in-accept ko yung blacklist, baka iba mangyari sa buhay ko. No? After na career mo sa Dota 2, siguro stream, Brad. Na-enjoy ko talaga yung pag-stream eh. Kaya nasahod mo sa entity. Bakit yung mga ganyan tanong, Brad? Alam mo naman sa sarili mo yun na sobrang personal na mga tanong about sa sahod or pera. Di ba sumasakit tenga mo pag naka-eyeglass at headset? Hindi naman, Brad. Sanay naman ako. Busahan niya, silang talaga. Pero kung bubuha ko team, eto nga, si gusto ko kampi, si Wedging Natsumi. Tapos plus 1 na lang kung sinong post 5 na mag-fit sa amin. Pero feel ko, yun na talaga yung hanggang matapos yung season eh. Ewan ko ha, baka kasi magka-offer tong mga to eh. Sila Natsumi Yowie. Open naman din ako na magka-offer sila. Hindi ko, yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Siguro pinaka-fit sa amin na post 5 ngayon kung yung bubuuin yung lineup na yun si Joe talaga. Pero sure sasali naman si Joe pag kami yung lalaro. Ikaw magka-captain dun. Yun nga eh. Feel ko kung natuloy lineup na yun ako magdadraft. Pero need ko talaga mag-step up. Step up big time. Kasi puro sila bata pops eh. Pero magaling sila maglaro. Tsaka yung ideas nila sa game. Sobrang ganda. Sali ka na next tour na... Baka Brad. Di ko alam. Kailan ba yung last tour na? I mean, anong tournament yun? Babalik ka sa na-run throughout your career. Babaguhin ko. Ano kung babalik ka sa karaan? Throughout your career. Ano babaguhin mo para maitama? Wala, Brad. Kasi sobrang, ewan ko, sobrang feel ko. Kung mga hindi nangyari, mga nangyari nung pas, wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Ewan ko, sobrang thankful ko lang sa sitwasyon ko ngayon, Brad. Wala akong need baguhin. Kontento na ako sa ano ko eh. Feel ko tama na may mga naging desisyon ko sa buhay, Brad eh. Kaya wala akong babaguhin, Brad. Bigla na wala yung Dota in stream. Pukin ng ina mo, di ko alam. Imposible ata mangyari yan. Yung Dota pwedeng mawala. Yung pag-i-stream malabo at. Hindi mo na lang ako pinatay, Brad. Pukin ng initanong mo. Gago ka. Ano nga gagawin ko dun, no? Para akong pilay nun, Brad. Pinamaliit na sahod mo nung simula ka pa lang. 3K pesos per month siguro, bro. Yun lang talaga yung start eh. Kaya yung nagsasabing, ano yun? Ang taas kasi ng sahod mo, ganun. Eh di naman kayo nananalo. Malamang, pinaghirapan namin yan eh. Di nyo din alam naman na 3K per month kami dati. Nung una nga, walang sahod talaga, laro lang. Wala ka naman pinaghirapan mo, tapos ibabalik mo yung sahod mo sa pinakaunang start ng career mo, di ba? Kumbaga naging CEO ka na, gusto mo pa maging janitor uli. Ganun yung... No disrespect sa mga janitor ha, pero yun yung nabigay kong example para mag-gets nyo. Ano pa number... Yun naman, okay lang. Kasi feel ko, tinrabaho naman namin lahat. Genrind naman talaga namin lahat ko na meron kami ngayon. Hindi naman namin nakakuha to na tsamba lang na biglang dumating, di ba? Kuha ka pa ba ng bachelor degree? Gusto ko nga, bro, di. Kasi tanga kasi ako sa school, bro. Legit, sobrang tanga ko, guys. Legit. Di ko nga alam, buti matalino din ako sa Dota kahit papaano. May game sa buong Dota scene, meron ko din nakakalimutan. Ewan ko, siguro yung MDL lang kasi MDL, yun nanalo kami ng major. Feel ko kasi nung time na yun, sobrang confident ko na kaya ko silang buhatin every game. Ganun yung feel ko ah. Hindi ko alam kung nagagawa ko though. Pero ganun ako lagi pag pumapasok ng booth or pag kaharap ko na yung computer, feel ko kahit anong mangyari sa game, kaya ko sila buhatin. Talent ba yung magaling sa Dota? Hard work lang talaga. Feel ko same-same lang, Brad. May hard work, may talent din talaga. Pero feel ko mas lamang talaga yung hard work. Hindi ko din alam kasi may mga nagdo-Dota talaga na 12 years na. Tanga pa din eh, no? Kumbaga, kunwari, 12 years ka na nagdo-Dota. Feel ko, hindi ko din alam. Ang hirap masabi, Brad. Siguro nakatsamba na lang kami, gano'n. Aray ko sa pula ko. Hindi, gano'n naman talaga, di ba? Kasi pag sinabi mong hard work,
Eh, same din naman. May mga Dota player na 15 games per day, pero Arcon lang sila, di ba? So, paano mo masasabing hard work lang? Siyempre, may talent pa din. Kailan mo na-realize mag-change role ko, no? Nung gusto, yung feel ko kasi yung playstyle ko talaga eh, as offlane talaga eh, the way ko mag-think, maglaro. Kasi nung TNC, di ba kahit carry ako, nagdi-DK carry ako, Night Stalker carry, Doom carry, ganun yung mga hero ko eh. Tapos, pero, Dota player para sa iyo, so, no, manood mo ang mga laro nila. Siguro si 33, or Nisha, yun dun lang sa dalawa. As of now lang hindi overall. Like sila yung dalawa ko. Pero legit guys, madami kayong need i-sacrifice kung gusto niya makuha yung mga dream niya. Kasi need mo umalis talaga sa comfort zone mo eh. Ayun siguro yung pinakamahirap, Brad. Pag may gusto kong i-pursue, yung need mo umalis talaga sa comfort zone mo. Yun talaga yung pinakamahirap, Brad. Pinang what went wrong sa Blacklist last season? Hmm, hmm, ano ba? Di ko din alam, bro, eh. Kasi feel ko ginawa naman namin yung best namin last season eh. Kasi yun lang talaga kinaya. On time naman kami mag-bootcamp, lagi naman kami nagpa-practice, lahat naman kami nag-grind. Di ko din alam. Diyos ko po. Nagawa mo sa Dota games mo sa Pro Sim, mali mo na di makalimutan, meron ba? Siguro against yung ano, TI na, o first TI ko, against BC Gaming. Dapat kasi top 6 kami dun eh. Feel ko nag-overextend lang kami maglaro. Lalo na ako kasi ako ay rin nun eh. Feel ko nag-overextend ako maglaro ng time na yun. Brazil ba kata ako? Alam mo yung masyadong hype sa comms? Ganun. Ayun yung iniba ko eh after nun eh. Kasi pag Pinoy ka, di ba, sobrang hype mo sa comms. Wala ka na maintindihan sa kampi mo. Dadala ka na ng emosyon. Kasi first TI. Yun siguro. Sa Dota 2 PH. Dota 2 PH. Feel ko si Kuko talaga eh. Overall, meron pa bang tatapat kay Kuko? Wala ata, Brad. Si Kuko ata talaga pag sa Pinas. Wala ka naman sabihin natin si Kim, oh, di ba? DJ. Hindi ko masabing si DJ eh. Kasi pag Pinas-Pinas talaga, si Kuko talaga, kumbaga, ambag-ambag. Kasi si DJ more on international, turing ko sa kanya international player eh. Alam mo yun, gets niya ba ako? Wala na saan kapunta. Wala na Dota sa kapunta. Ay, Diyos ko po, di ko alam. Huwag mo ko tanongin siya ganyan. Di ko rin alam, bro. Pero dadating din naman talaga sa time na yun na mawawala talaga yun sa pagdodota kasi di naman talaga habang buhay yun. Boss Yowie, possible ba mag-pro kahit eh? Ano? Ano sabi ni Boss PC? Asa na yun? Boss Yowie, Boss Yowie, possible pa ba mag-pro kakakahit ko lang 10 km? Kaya yan, Brad. 10 km, maril. Pero feel ko wag mo isipin na gusto mo mag-pro eh. Kasi ako before ako mag-pro, never ko talaga isipin na magpo-pro ako eh. Ginawa ko lang yung gusto ko, bro. Nag-grind lang ako na nag-grind, tas pag may kumuha sa akin sa mga tournament, sasali ako. Ganun lang. Step by step lang siya. Pero never ko iniisip na magpo-pro talaga ako dati. Gusto ko lang talaga mag-Dota that time. Hanggang sa kinuha ko ng execration, Asian Arena, Diploma or Dota. Ang tanga naman ng tanong mo. Kita mo Dota pinili ko, tinanong mo pa. Gago ka, kita mo nag-drop sa school yung tao. Bubugok-bugok ka. Sorry. Sorry. Diploma at Dota daw. Hindi sana di mo ako nakikita dito ngayon, bro. Gago ka. Pero legit, guys. Kung, di ba madaming tao na nagsasabi na ano yung about sa salary ng mga player na malaki or di deserve kasi di naman nagpapanalo. Pinaghirapan lahat ng pro yun, guys. Legit. Hindi naman pagka-start namin ng Dota, ganun agad sahod namin. Kaya kung may asking man yung player, depende na sa org yun kung tingin nila deserve yun. Pero yun na yung asking ng player eh. Pwede naman i-negotiate yun. E di kung ayaw nyo ng sahod or asking ng player na yun, huwag nyo kunin. Kano per sahod ko? 3K pesos nga guys. 3K pesos una kong sahod. Ano yung course mo before ka maging pro? Nursing ako bro. First year nursing. Kami nag-PPM sa akin. Ma-FM na daw. Story time paano kayo naging tropa ni Yui. Legit, hindi ko na alam, bro. Hindi ko alam. Paano ko ba nakilala si Yui nga, no? Hindi ko naman siya naging kampi. Paano?
Baka sa stream or pub game, mga ganun. Yun lang na may possible na nagkakilala kami ni Yowie eh. Sa Facebook stream ata. Baka kay Alo. Hindi dahil kay Alo. Hindi rin sa Bakarat. Feel ko sa Facebook stream pa. Sa pub game. Siguro inaasar ko siya. Kasi lahat ng Pinoy inaasar ko, brad eh. Kahit sandali. Gogo, late na yun eh. Yung kumanta siya na kahit sandali eh. See you so much sa SM North. Hindi ata yun, Lu. Hindi pa ata yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga tanda. Nung nangingi ka delata. Friends na kami nun eh. Kasi, yung story kasi nun guys. Yung buffet dun sa hotel na yun. Hindi namin trip. Kasi saan ba yun? Russia ba yun? Sa Russia ba yung tournament na yun? Basta banda dun. Hindi namin yung trip yung pagkain. Eh, yung execution, may dalang delata, brad. May mga dala ng ano, mga 5552 tuna. Yung mga ganun. Mihingi kami, brad eh. Siyempre, nakakamiss yun. Lalo na pag nandun ka sa bansang yan, brad. Hindi ko na matandaan yun, Lu. Di alam ng mga tao na araw-araw ay nagmamukbang ng itlog sa CG. Yun yung mahirap, brad, ng CG days, ng Clash Gamers kami. Malaysia yung bootcamp namin. Mga 4 to 5 months ata kami nagbo-bootcamp. Sobrang stressful nun, gogo. Yun siguro yung pinaka-stressful na bootcamp namin, brad. Para kaming nakabilanggo, brad. Di kami lumalabas. Yung sahod namin, pinambibili lang namin ng pagkain. Tapos yung ulam namin, mga itlog lang lagi. Pukin. Buti nga kamo, nananalo kami nun, brad. Kasi 'di ba nung Clash Gamers, parang lahat kami yung nag-qualify na tournament. Kaso ng TI, tanggal kami. Hindi kami nakapasok. Kaya siguro hindi namin feel na stress kami that time kasi nagka-qualify naman kami. Postpone na TI. Hindi ko din sure bro di kasi mahirap masabi that time eh. Nung invited na kami nung TI, 'di ba top 1 kami sa DPC nun? Kami yung pinakamataas na points. Feel ko malaki naman chance namin. Kaso, mahirap din kasi masabi, bro. Nag-away daw kayo ni Skem nun eh. Hindi ka daw nagugas ng pinggan. Uy, baliktad! Si Skem yung ayaw maghugas ng pinggan that time. Kaya inaaway namin si Skem. Sobrang tamad ni Skem nun, gago. Nung asyo na rin na kami, brad. Bata pa kasi siya nun eh. Ilang taon lang ba si Skem nun? 15? 16? 17? Mga ganun. Best post 5 nakalane mo na kay Erika pa, Baskab. Is either si March or si AU siguro. Si AU kasi sobrang close namin eh. Madali lang kami mag-usap about sa lane. Dream lineup ko. Sa mid si Yowe. Carry si Natsumi. Pinoy lang to ah. Carry Natsumi. Sa post 4, it's either si Teams or si Jing. Tapos post 5, si Kuku. It's either Kuku or Skem siguro. Gab, legit question nung nagsasimula ka pa lang sa Prosin, may backup plan ka in case di mag-work, boss. Gab, legit question nung simula. Hindi, bro. Hindi, never ko iniisip yun. Na kunwari, hindi mag-work yung Yun nga yung sinabi ko, wala akong... Alam mo yun, nag-YOLO lang talaga ako na hindi ko talaga balak mag-pro. Like, nag-drop lang talaga ako kasi gusto ko mag-Dota talaga. Puro Dota talaga ginagawa ko ng Pops. Legit, mga pustahan. Pero around Bulacan lang. Tournaments. Yun lang. Hindi ko talaga in-expect na dadating ako sa point na ang hirap niyan, bro. May kunwari hindi mag-work. Parang iniisip mo kasi agad mag-fail ka agad sa gagawin mo eh. Alam mo yun, yung dalawa iisipin mo sa isang bagay na gagawin mo. Saan kumukuha ng pera nag-drop out ko? Wala bro, sa pustahan lang. Pustahan. Wala nga akong pera nun eh. Max lang ng wallet ko. 1k to 2k pesos eh dahil sa tournament. Tsaka pustahan eh. Pero hingi ako sa mama ko. Ganun lang. Oo nga. Mga tanga kasi sa Bulacan guys. Madadali farmin. Nung Dota 2 Dota 1 magagaling tao dito eh, Dota 1. Kaso nung Dota 2 na wala na bro.
Parang feel ko ang galing-galing ko. Alam mo yun, yung parang mga tayo yung nakakalaro mo na, Brad. Di, mid pa kasi ako dati. Yung nagbubuhat talaga na mid. Di ba dati uso yun? Yung sa ano? Uso yun, di ba yung Dota 2? Kaya mo buhatin kahit ano. Yung mga Alchemist, mid, SF Invoker, Tinker, Arc Warden. Ganun pa yung mga mid eh. Alchemid naka ano ka 6 minutes Radiance, gago. Paano mo tatalunin yun, bro? Yun ba Midas Ags? Hindi, bro. Nung Invoker pa nun, Necro 3. Yung may dalawang Purge Spirit. Ganun pa yung Invoker dati. Hindi ano, hindi Midas Ags. Tong ano, late na yan, yung Midas Ags. Paano kalakaran sa sound ng isang Dota player per month per game? Monthly or contract? Ano siya, Pops? Contract siya, under contract siya na 1 year. Pero per month ka babayaran. 1 year contract siya, ganun. Pero per month mo makukuha yung sahod mo. May chance pa bang best team secret dito sa PH? Wala ata, Brad. Malabo ata. Kinangina mo. Busan yun. Shit, sabi mo. Gago ko. Tumutulong ka ta sa mga gilid ng iyong bibig. Ang lasa ng magay parang puro sikat ng araw. Nagdadala kasi at sa bawat masarap na kagat. Ano yun? Ba't mo naiisip yung mga ganyang bagay, Brad? Gago ka. Nakakatakot ka na. Against ba parents mo sa pagdodota ng una? Hindi, bro. Kasi tanga nga ako sa school. So, kumbaga, nung naisip ko mag-drop out na, mas nakatulong pa sa kanila kasi wala silang babayaran na tuition fee. Kaya wala man lang pamigil na naganap. Eh, no, kasabayan ko sila Sip. Kaso si Sip nag-aaral ata that time, ewan ko. Ayun, kasabayan ko eh, sila Sip. Kaya masasabi kong hindi ako nagustuhan ni Karen dahil sa pera. Kasi nung wala pa ako, nandyan na siya. So, nagustuhan niya ako dahil pogi ako. Kinakaina huli. Dahil pala sa mukha ko, Brad, no? Diyos ko. Ito yung pinaglalaroan namin dati, guys. Sa ilang-ilang, tabi ng school namin. Dito ako nagkakating, gago. Ito yung mga kakampi ko. Sila Jong. Saan ako ba di ako kasali? Ba't kasi ko lagi? Ba't din kasi ko lagi eh? Saan? Ayun, dali! Kadiri! Oh! Di ako yun. Sino nakahanap nitong gagong to? Hindi, grabe naman. Tingnan nyo na may glow up ngayon, di ba? Yun na siguro pansinin nyo yung glow up, Pops. Sinang ina mo ka, yun. Gago. Grabe, forma. Alam niyo yung forma nito Yumir dati? Ganun siguro yung forma ko, no? Nakita niyo yung, di ba si Tiyumir sa loob ng GTA? Yung forma niya. Ganun yung forma ko pala dati. Colored. Tignan mo colored na short. Kadiri kulay pula short. Gago. Pwede pala yun. Kinang ina. Alo, putong ina mo polo. Gago ko. Nakabenta ako ng 15k pesos, bro. Tutuwa ako, gago, legit. Ano ata to? TI ata nung time na to? Or may tournament? Hindi ko alam kung ano tournament. Basta, ano lang siya, from $5 ata. Nagawa ko siyang maging 15k. Eh di ba sa dati sobrang laki na nun eh. Parang sobrang gandang PC na mabibili mo nun. Gogo, ang galing ko. Uy, Diyos ko.
Ito yun! Diyos ko po, puro talo pala to. Hindi pa pala yan yun. Ay! Putang ina mo ka! May profile picture! Diyos ko po, may profile picture. Kinang ina, nagsiselfie pa. Ay, doon player talaga dati pa guys. O, di ba? Ganto na yung build dati pa. Uy, si Tims oh. Si Tims yun yung NP, Brad. Di ba? Kaya, doyo ko. Tang ina, Kimi. Si Kimi oh. Pareho kami name ni Kimi. Gago. O si Black Pride Kim. Ay, may stream. Mapapanood pa kaya yan? Gago may stream. Ah, wala na, sayang. Sayang. Di ba? Sabi ko sa'yo, binubuhat ko yung team ko eh. Tignan nyo, ang tataka ng kakampi ko, Paps oh. Sabi sa inyo, binubuhat ko lang sila eh. May match ID pa gago. Tingnan ko nga. 4, 4, 6, 0, 3, 4, 5, 0, 8, 2. May match ID pa gago. Makikita pa kaya yun? Ito yung account ko dati. Ano ba ako hero nun? TA. Sino na kanino kaya to account na to? Alam ko na hack to eh, or bininta ko. Sino na yun? Ba't ganun yung picture na? Huh? Account ko to dati. Putang ina. Sino to? Ex mo. Gago ka. Di ko nga kilala yan. Yung ex ko. Mga gago. Ex mo ang puki ng ina nyo. Di ko nga kilala yun. Mga gago kayo. Tingnan tayo mga old photos natin dati, Paps. Wow! 6K MMR to 2015. Ay. Kagutuwan-tuwa ako nito, guys. Kasi may tournament sa Manila. Ano ata yun? ESL Manila or Manila Major. Nakakalaro ko sila Matumba man, brad. Ayun oh. Tapos lang MMR ni Matumba man. 7-3. Magiging top 1 din ako. Bawang kinong ina mo. Pangarap. Wait, rank 15 na pala ako niyan, guys. Ha, paalala ko lang. Ano to? 2016. So, 2015. 6K ako. Huwag naman ganun. Win versus execution. Oh. Oh, kasi gago kampi ko sila Skemberlo Armel, guys. Nung time na to. Ito si Skem, oh. Tingin pa tayo. Uy, Rave. Sila DJ pa ba to? Yung Rave na to? Sila ba to, guys? Or ibang Rave to? Iba, no? Sila Rappi ata to. Uy, si Kuko to. Alam ko. Asa si Kuko dito, guys? Sino ba si Kuko dito? Hindi ko alam. Si Kuko ba nandito? Match ID. Tingnan natin. Puto, ang bilis mo naman mag-type na copy mo agad. Tingnan natin. Match ID. Bang! Kinang ina nyo, sino si Kuko dito, guys? Si Raven to eh. Ito si Sam H. Oh, wala pa si Kuko noon, si AU. Si Ormil, iba na, ito talaga account ni Ormil na. Si Skem, ito talaga account. So kaming tatlo, yun na talaga yung account since dati pa lang, no? Angas, di ba? Okay. Si Ormil, guys, tingnan nyo, sobrang payat niya, di ba? Tsaka si Skem, ayun oh. Si Armil yan, guys. Ayun oh, si Armil oh. Bong!
Naka G-Shock. Brad, naka G-Shock ako. Oh. G-Shock. Ah! Miniski. Ogo-ogo ongas, no? Dati kasi uso to eh, yung po-post mo sa Facebook. Mga print screen, no? Si JC Boss nandito pa, Pops. Oh, si JC Boss. Yun na, tama na. Kinangainan nyo. Tuwa naman kayo, no? Tuwa naman kayo, Brad, no? FM na nga ako. Nihingal ako sa inyo, Brad.